Kilala niyo ba si Zach Edey ng Canada na pinagkakaguluhan ngayon ng mga NBA executives at marami sa kanila ang naglalagay kay Zach Edey bilang top 10 draft pick prospect at meron pang nagsasabing baka siya pa ang makukuhang first pick this year. Kahit na maraming mga outsiders ang nagsasabing isa si Zach Edey sa mga unique players na magaling sa college pero papalya sa NBA dahil sa kakulangan niya ng bilis at athleticism. According to ESPN's Jonathan Givony, Edey has quite a few fans around the NBA at this point, and there are plenty of executives who say they have him ranked as a lottery pick or even as a top 10 prospect because of how well he rates in their analytics models. Well, ito ay napakagandang balita and connection sa NBA dream ni Kai. Dahil it means na mas lalong lalaki ang kanyang chance na makapasok sa NBA dahil sa eye test ay di hamak na napakabilis ni Kai at napaka-athletic compared kay Zach Edey. Not to mention na napaka-skilled ni Kai at ang daming madadala sa laro. Ang advantage lang ni Zach Edey ay ang kanyang power and strength. Pero in terms of overall skills and basketball fundamentals, ay napakalayo ni Zach kay Kai Sotto. Kaya in the event na ma-draft itong si Zach Edey inside the top 10, ay ito na ang magiging hudyat na this year na talaga makakuha ng isang guaranteed NBA contract ang ating idol. Kung minarkahan ng mga NBA team si Zach Edey na very obvious, very low ang skill set compared kay Kai, ay for sure mas maraming magkaka-interest kay Kai. In fact, according sa mga reports, ay more than 4 teams na ang pinagpipilian ng kampo ni Kai na piliting ma-insert sa kanyang schedule sa pagbalik niya ng US para dadalo ng mga minicamps and workouts. So ito ang patunay na malaki ang interest ng mga NBA teams kay Kai, and it is expected na mas magiging impressive pa ang ipapakita niya this year compared last year dahil malaki na ang kanyang improvement pagkatapos niyang na fully healed galing sa kanyang back injury. At ng kanyang kampo na the only way na makakapasok siya sa NBA ay kung magpapalaki siya ng katawan at magpapalakas. Kaya ito ang pinagtuunan ng pansin ng kanyang kampo, ang pagpapalakas at pagpapabigat ng timbang without losing speed and quickness. Well, so far so good. Inaakala natin na babagal si Kai dahil bumibigat na ang kanyang timbang, pero ang napapansin natin ay mas lalo pang bumibili siya at mas umingting pa ang kanyang athleticism. Tumigas na ang katawan ni Kai, kaya baliwala na lang sa kanya ang mga pisikalan at balyahan sa loob ng court. And for sure, sa pagsali niya sa mga minicamps and workouts, ay marami siyang uupakan and he will dominate inside and outside. Napaka-interesting ngayon ng basketball career ni Kai, especially now na unti-unti nang nagbabalikan ang mga legit big men sa NBA. And the latest na hinihintay natin ay ang pagpapadraft ni Zach Edey na sa tingin natin ay napakabagal niya at very predictable pa sa ilalim. Compared kay Kai ay sigurado kung magtatapat silang dalawa ay pakakainin ng alikabok ni Kai Sotto itong si Zach Edey. Kahit sang anggulo titingnan ay walang panlaban itong Canadian big man over Kai. Kahit sa power and strength ay makakasabay na rin si Kai, especially dahil magkasing edad lang sila. So looking all this ay walang rason kung bakit hindi makakapasok si Kai sa NBA, samantala ang isang inferior talent na si Zach Edey ay magiging lottery pick. So ito ang pinakamalaking paglapastangan kay Kai at sa mga Pinoy na sumusuporta sa kanyang NBA dream. Alam natin na mas magaling si Kai Sotto over Zach Edey. At balitang NBA naman, Jalen Brunson at ang New York Knicks gabuhok sa East Finals. Nagsalansan muli ng 44 points itong si Jalen Brunson at kinubabawan ng New York Knicks ang Indiana Pacers sa score na 121-91 para sa 3-2 lead sa kanilang Eastern Conference Semifinal Series. Nakabawi mula sa blowout loss sa Game 4 ang Knicks. Isang panalo pa ay uusad na sila sa Conference Finals sa unang pagkakataon mula noong year 2000. At ang Game 6 ay sa Indiana sa Sabado. Pero kung kikailanganin, babalik ang Game 7 sa Madison Square Garden sa Lunes.
Nakakalimang laro na sa postseason si Jalen Brunson na may 40 points or more. At umayuda si Josh Hart ng 18 points and 11 rebounds. At may 17 points si Deuce McBride na inilagay nila sa starting lineup. May 18 points off the bench pa si Alec Burke. At kumalawit ng 17 rebounds si Isaiah Hartenstein at 12 dito sa offensive end sa 53-29 edge ng New York Knicks sa board. We still need one more game so we can't get too excited about it. We have to understand what we need to do. Stay focused on the task at hand. Yan ang pahayag ng New York coach Tom Thibodeau. Nabugbog ang kanang paa ni Jalen Brunson sa Game 2 at nalimitahan ito sa 18 points sa kanilang 121-89 loss sa Game 4. Pero sa Game 5, balik ang kanyang pull-up jumpers off the dribble sa labas ng arc, fakes and spins sa lane, tungo sa 18 of 35 shooting. Umiscore siya ng Knicks playoff record 28 points sa first half bago sinilyuhan ang panalo sa 7 straight points sa fourth quarter at tampok ang 3-point play tungo sa 106-86. Nagsumiti si Pascal Siakam ng 22 points, 16 points naman kay Miles Turner, pero dieta sa 13 points si Tyrese Haliburton. Malayo ito sa kanyang average na 29.7 points sa last 3 games. Habang ang Denver Nuggets, muling itinaboy ang Minnesota Timberwolves. Nasungkit na ng Denver Nuggets ang kalamangan sa playoff series laban sa Minnesota Timberwolves 3-2. Matagumpay na nakuha ng Nuggets ang kalamangan sa playoff series matapos manalo sa Game 5 sa kanilang home court 112-97. Sa nasabing panalo, muling nanguna ang 2023-24 NBA MVP na si Nikola Jokic na nakapagtala ng 40 points at 13 assists. Nagdagdag pa ang shooter na si Jamal Murray ng 16 points. Malaking tulong din ang role players ng Nuggets na si Kentavious Caldwell-Pope na merong 16 points at si Aaron Gordon merong 18 points and 10 rebounds. Isang panalo na lang ang kailangan ng Denver Nuggets upang muli silang aabante sa susunod na round ng playoffs. Samantala, ang Los Angeles Lakers nagsimula ng maghanap ng bagong coach. Ibinunyag ni Adrian Wojnarowski ng ESPN ang mga pangalan na kakausapin ng Lakers para sa nasabing posisyon. The Lakers have secured permission to interview several assistants for head coaching job, including New Orleans' James Borrego, Denver's David Adelman, Boston's Sam Cassell, and Minnesota's Mecca Nori, among others.